Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So dito na tayo, eto na, dito tayo, parang mapapahaba tayo dito. Eto na yan, ang isa sa bataan ni Nino Barsaga na minura at tinawag na makapal ang muka ni BP Sara. Walang iba kundi si Top Eye. Unang video unang bunga nyo dyan, tingnan, pakinggan nyo. Tapos pag nababanatan kayo, na pipikon kayo. Ito mga kabiyaya. Ni minsan wala akong napanood ng mga vlogger na sinasabihan si Bongbong Marcos na bobo, tanga. Pero tingnan nyo itong mga vlogger na government vlogger ko, no, na hindi naman magiging government vlogger kung hindi dahil sa pera. Ila yung grabe mga balahura sa mga kalaban nila. Sasabihin kami pa yung mga balahurang mga vlogger. Pakinggan nyo, unang bungad, Okay, mapindot. Tangina ba tayo mapindot? Napakakapal ng pagmumukha nitong si Sara Duterte. Narinig nyo? Napakakapal ng mukha ni Sara Duterte. Ulitin natin. Mga 30 times. Malo doon sa pagpupulong o rally na ginagawa ng kanyang mga supporters na sinasabi napakakapal ng pagmumukha nitong si Sara Duterte. Narinig nyo? Napakakapal ng mukha ni Sara Duterte. Biruin mo, kami hindi namin sinasasabi yung mga ganyang kataga. Marami ka bang resibo dito? Pasa mo nga sa akin, dali, banatan ko lang to ngayon. Tingnan natin kung sino mas makapal ang mukha sa inyo ni BP Sara. Hindi, try na, lang. Bago ka sana magsalita niyan, Top Eye, siguraduhin mo sana muna na ipasa mo sa akin, sir. Siguraduhin mo muna sana na malinis ka. Baka mamaya mas babaho ka pa kay Nino Barsaga. Damn! Yan ang tandaan mo, sir. Sir, Lolo. Baka mamaya mas babaho ka pa kay Nino Barsaga. Kung pwede nga lang namin ilabas ang lahat siya to. Nasabihin mo makapal ang mukha ni BP Sara kasi dumalo sa prayer rally. Pakailam nyo. Bakit? Anong masama doon? Nasa rules ba ng pagiging vice president na bawal nang pumunta sa mga rally? Bawal pumunta sa mga ganong event? Nasa rules ba yon? Kabawasan ba ng ekonomiya ng Pilipinas kapag dumalo si BP Sara sa mga ganong event? Bawasan ba ng buhok mo? Bawasan ba ng pagkatao mo kapag dumalo si BP Sara dun sa prayer rally? Anong pakialam mo? Tsaka sino ka? Isang hampas lupa ka rin vlogger. Magkaparehas lang tayo. Yung nga lang, nasa tama ako, nasa mali ka. Damn! Ilan yung pinagkaiba natin? Nasa tama ako, nasa mali ka. Prinsipyo sa akin, pera-pera sa'yo. Yun yung pinagkaiba nating dalawa, Top Eye. Lolo Top pala dapat. Lolo Top. Simula ngayon, bibinyagan kita bilang sa pangalang Lolo Top. Kung pagsabi ng makapal ng mukha si BP Sara, yung naitsura mo, mas makapal ka mukha mo. Mas makapal mukha nyo, alam nyo kung bakit? Biruin nyo, yung pa-fake news ni Nino Barsaga, sinasakyan mo. Mas makapal ang mukha sa inyong dalawa. Lolo Top. Ano to si Lolo Top? Makapagsalita ka, ulitin natin. Napakakapal ng pagmumukha nitong si Sara Duterte. Mga bobo! Diba? Walang burahan ng video, Baka magbura ka. Baka magbura kayo. Napakakapal ng mukha ni BP Sara. Ulitin mo natin. Para dumalo doon sa pagpupulong o rally na ginagawa ng kanyang mga supporters na sinasabing para daw suportahan itong si Apollo Kibuloy. Pero alam naman natin
na sa tinagal-tagal po nila dyan, mahigit 1 linggo yata, wala pong ginawa ang mga tao dyan kung di ipananawagan ang pagbibitiw ng ating mahal na Pangulong. O bakit? May narinig ka ba na nirequest ni BP Sara yon? May narinig ka ba na sinabi ni BP Sara na bumaba na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos? Sabihan mo siya na makapal ang mukha niya? Buti na lang di ko kilala yun. Ako rin, di ko rin kilala ito eh. Kay Sir Spencer ko lang nakilala ito eh. Sabi ko kasi kay Sir Spencer, Sir, sino ba yung pwede kong ano yun ng mga vlogger dyan? Yung mga sabi ko, yung mga pa-fake news, yung mga nagpapalaganap ng mga balita na wala sa katuturan, mga vlogger na pera-pera lang, bigay mo sa akin ka ako. Eto, nakita ko to si Lolo Tap. Kita na Lolo Tap, graduate ka ng pagka-pulis, tas hanggang sa na-dismiss ka na lang, kasi ganyan utak mo. Utak bulalo. Ba't napaka-big deal sa iyo yun? Una-una, ikaw ba nagbigay ng, ikaw ba gumagastos ng prayer rally? Hindi, diba? Eto, natatandaan niyo yung sinabi ko nung nakaraan. Diba sinabi ko na ang rules nila sa mga GC nila, kailangan yung hyper. Matapang. Atapang na tao, adali umiyak. Ganon. No? Diba sinabi ko sa inyo yung babaeng nakapulot ng cellphone na biglang naging vlogger? Dati hindi ganun mag-vlog yun. Pero ngayon, dati Whitney Houston ng boses nun. Ngayon, Renz Berano na. Dati Vice Ganda boses niya. Jan Lapus na ngayon. Kaya nagkakaganito tong mga to. Alam mo yun po, talagang ma-attract niya yung mga boss nila para additional 10,000. Damn! Yung tangina, nilulupit nyo talaga. Para sa pera, nagkakaganyan kayo. Sinisira nyo pangalan nyo. Napakakapal ng pagmumukha nitong si Sara Duterte para dumalo doon sa pagpupulong o rally na ginagawa ng kanyang mga supporters na sinasabing kung halimbawa rally ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos, tapos pumunta si BP Sara, siyempre sasabihan nyo si BP Sara na napakakapal ng mukha ni BP Sara. Walang paglalagyan sa inyo. Ang hirap nyong kajaming. Ba ang utak nyo? Kaya totoo nga yung sinabi ko, mga alien vlogger kayo, may sarili kayong mundo. Para daw suportahan itong si Apollo Kibuloy. Pero alam naman natin na sa tinagal-tagal po nila dyan, mahigit 1 linggo yata, wala pong ginawa ang mga tao dyan kung di ipananawagan ang pagbibitiw ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yet itong makapal na mukhang si Sara Duterte nagawa pang... Kung mapapansin nyo, yung vlog nila walang kalatoy-latoy. Kahit na puro mura, katod dito, sinasabihan niya makapal ang mukha ni BP Sara. Kahit na gano'n na puro mura, puro gano'n yung mga sinasabi nila mapatungkol sa mga Duterte. Kung mapapansin nyo, yung mga vlog nila, parang walang kagana-gana. Oo. Tingnan mo, sinabi niya, inulit niya pa nga yung makapal ang mukha. 1 linggo yata, wala pong ginawa ang mga tao dyan kung di ipananawagan ang pagbibitiw ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yet itong makapal na mukhang si Sara Duterte nagawa pang... di ba? Ampaw, di ba? Walang walang dugo-dugo eh. Kung sa karne, no, hindi ka bibilin ng mamimili pag sa karne, yung mamula-mulang karne versus putla. Dito na ako sa mamula-mula, mas presko yun. Etong mga vlogger na to hampaw eh. Halatado talaga, no? Ang hirap ipagtanggol ng no? Pag ang pagbablog mo hinahaluan ng pera-pera, no? Lolo Tap, matanda ka na. Dapat hindi mo na ginagawa yung mga ganyan. Ang hiling ko, sana wag mapanood to ng mga apo mo. Ang hiling ko sana wag mapanood to ng apo mo, ng mga anak mo, dahil kapag napanood nila to, kaya-hiya ka. Kaya ito lang wait, there's more. Sinasabihan nyo kami na anti-government. Yung ginagawa mo, hindi ba anti-government yan? Saan ba si BP Sara? Di ba nasa gobyerno, Vice President?
Sino anti-government sa atin dalawa? Sino anti-government sa inyong mga BBM vlogger na mga tanso vlogger versus sa mga DDS vlogger? Kung banatan nyo nga si VP Sara, wagas eh. Asan ba si VP Sara? Nasa gobyerno, di ba? O, sino ngayon yung anti-government sa atin? Hindi ba, wala ba sa gobyerno si VP Sara? Para pagsalitaan nyo ng ganyan? Kami, kailan namin sinabihan si Pangulong Bongbong Marcos na makapalamuka kahit totoo naman? Kailan namin sinabihan? Ngayon pa lang, di ba? You eating manner ba? Kung mura-murahin nila si BP Sara, wagas, di ba? Hindi natin minumura si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi natin sila sinasabihan ng mga ganyan. Sasabihin nyo kami pa yung anti-government. Samantalang kayo nga, umurahin nyo, kung batikusin nyo si BP Sara, wagas eh. Punta doon. Sir Spencer, nasa na yung binibigay mo? Ano pa yung rally? Alam niyo, ginagamit lamang nila yung sitwasyon ngayon itong si Apollo Kibuloy para po isulong yung kanilang mga political ambition. Sige, mamaya kita balikan na. May chat na kasi si Sir Spencer eh. Tingnan natin kung sino mas makapal ang mukha sa inyo ni BP Sara. Eto, ano to? Ano to? Yan hingi niya para daw sa renew center niya. Ay! Yan ang sinasabi ko sa'yo. Abangan nyo to sa upload ko nito ha. Dito nyo, makikita nyo to, ipiplex natin yan dito. Dito, yan o. Yan, isang malaking ganyan. No, tingnan nyo, oh. Randy. Tayo na sa pangalan. Ito daw yung ebidensya na pinanghihingi. Tana na. May monthly allowance na kayo, may sahod pa kayo sa YouTube, tapos nanghihingi pa kayo. Pang ano daw? Para daw sa review center niya. Review center para saan? Para saan ni Sir Spencer? Interview natin si Sir Spencer para mas maganda. Magkaroon naman tayo ng guest. Ay puta na, may another call. Visit na yan. Kailan lang kita interviewin eh. Another call ka pa. So eto, grabe oh. Ano to? Ano to, 700,000? 7,000. 5,000 home deliver. Ayot, home deliver ka pa. Transfer, Randy. Sito, nabayaran. Bagay, nasa apelido naman eh. Metrobank, deposit. Naku po. Pakita ko sa inyo, baka sasabihin nyo, nagsisinungaling ako eh. Di naman edited yan, di ba? Tatlo yan, 7,000 yan to. 7,000. Ang daming pera, Magkano to? 5,000, 7,000, 1,000. Asan pa yung iba? 5,000. Ito, malala. May 5,000 na, may 1,000 pa. Ngayon, sino mas makapal ang muka sa inyong dalawa ni VP Sara? Sir Spencer, tumawag ka nga. Explain mo nga to. Natin. Tawagan natin. Sumagot ka, minsan lang kita interviewin eh. Hello, sir. Balita. Interviewin kita. Hello. Naka-live pa nga ako. Interviewin nga kita eh. About dun sa renew center ni Lolo Tap. Ay puta, hindi niya ako naririnig. Wait lang dito. Hello, sir. Narinig mo na ako? Okay. Ano yung about doon kay Lolo Tap? Naka-live ka ba? Naka-live ako. Ha? Okay lang eh. Bakit? Ilabas natin para mas maganda. Hindi. Kasi
Ano yun? Tatayo siya ng review center. Oh. O maraming siguro nagparinig ng nagbigay sa kanya. So nangihingi, sa madaling salita, nangihingi. Siyempre, pag nangihingi ka, alam namang hindi siya nangihingi. Oo. Problema kasi, magtatayo ka ng negosyo, hindi ka galing sa supporter mo, hindi mo corruption yun. Oo nga, corrupt yun na. Oh. Akala ko ba galit ka sa corrupt, Lolo Tap? Bakit ikaw corrupt ka? Okay lang sana kung ano tawag doon, yung super chat. Oh, okay lang, walang problema yan. Kasi kusan loob yun. Pero pag sasabihin mo ng meron akong business na itatayo, ewan ko kung natayo yun eh. Hindi Kasi naman. chinat lang naman sa akin ng mga nagbigay sa kanya eh. Bali chinat sa'yo ng mga nagbigay yon. So, bali reklamo yon. Okay. Kasi nabuwis nga sa kanya kung ano-ano sinasabi, parang ang linis-linis niya. Utang inang yan. Ba't kung makukuha ko ba yan kung hindi bibigay sa akin? Hindi ko naman... Oo, tama. Hindi mo naman makukuha yan. Hindi ka naman private Benjamin. Charot. Hindi ka naman IT na napakalupit na IT para ma-hack mo yun. Sa resibo naman yan eh. Paano mo makukuha yan? Hawak-hawak mo. Oo, resibo to ng bangko. Tama? Deposit eh. Metrobank eh. Hindi. Marami yan. Hindi na alam. No. Ano sinasabi ko? Meron pa dito, sir. Wait lang. Meron pa dito, home deliver. Dito Metrobank, meron din deposit. Ang sinasabi ko lang, kung magmumura ka ng isang akala mo galit na galit ka sa kurap, siguraduhin mo hindi ka kurap. Tama. Malaki kaya maliit yan, pinag-uusapan dito, yung corruption. Tama. Buti nga kasi vlogger ka pa lang, corrupt ka na. Lalo na kung naging official ka. Diba? Tama. Tama naman. Kung pagsabihan nila yung mga Duterte, nakakala mo diba? Yun. Yan, may resibo yan. Hindi mo nang pwedeng inventory niyan na sabi nga sa akin ay gagamitin daw sa review center. Oo. Bakit kailangan obligasyon ba ng follower mo na Pagawaan ka ng kung gusto nila mag-super chat, okay lang yun. Hindi mo sila pinipilit. Pero yung magpaparinig ka o magsasabi ka na kasi bakit nila malalaman kaya sila nagbigay dahil doon sa review center mo. Bakit Tsaka, nila alam? Hindi naman siya charity vlogger. Hindi siya charity vlog. Sige, sir. Kung magsalita ka, may pamura-murap na yung pakapal-kapal pa ng mukha. Kaya nga kaya nanggigil ako sige sir, ingat dyan. Maraming salamat sa'yo ha. Salamat. Yan, please subscribe, Sir Spencer Lacale. Okay. Ngayon, back to you, Lolo Tap. Asan yung pinagsasabi mo, Lolo Tap? Asan to? Wait lang, ito. Hindi kakagigil ka, Lolo Tap. Ito, Okay na, ang hirap ng ganito. Asan na? Asan yung pinagsasabi mo na ito, yung mga makakapalang muka? Lolo Tap! Asan yung pinagsasabi mo to? Pahinga mo. Napakakapal ng pagmumukha nitong si Sara Duterte. Ulitin ko yan. Napakakapal ng pagmumukha nitong si Sara Duterte. Ano yan? Para dumalo doon sa pagpupulong o rally na ginagawa ng kanyang mga supporters na sinasabing para daw suportahan itong si Apollo Kibuloy. Pero alam naman natin na sa tinagal-tagal po nila dyan, mahigit 1 linggo yata, wala pong ginawa ang mga tao dyan kung di ipananawagan ang pagbibitiw ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yet itong makapal na mukhang si Sara Duterte nagawa pang pumunta doon. Kaya nga, at suportahan pa yung rally. ang tanong ko, sino mas makapal ang mukha sa inyo? Ikaw na nangihingi ka sa mga supporters mo
na hindi ka pa nakontento sa monthly allowance mo para banata ng mga Duterte at siraan, nangihingi ka sa mga tao para may pangpagawa ka ng business mo. Punta na, galit sa kurap. Sa bagay, may kasabihan nga tayo, ang taong galit sa magnanakaw. Ang taong sinungaling galit sa kapatid ng magnanakaw. Oo nga, may kasabihan nga pala tayo nung ganun. Grabe, no? Tanag, galit ka sa mga kurap, isa ka din. Mr. Gcash. O tayo na. Nag-upgrade na si Lolo ah. Jay, ano nangyari? Bahala kayo dun. O, isusunod ko rin yan. Isa na rin yan. Malapit na rin yan eh. Putang ina. Sabihan mo makapal ang mukha ni BP Sara, ay mas makapal ang mukha mo sa kanya. Eh si BP Sara pumunta lang sa rally, wala namang sinabi kay Pangulong Bongbong Marcos na masama. Tapos magkakaganyan ka, eh mas makapal pala mukha mong gago ka eh. Ang bobo mo pala eh. Tantado to mga to, mas makapal mukha mo hoy. Nangihingi ka ng pangpatayo mo ng business sa mga tao. Tapos makapagsalita ka ng mga korap ang mga Duterte. Ang ganun to, sabi ko sa inyo, bago kayo magsalita ng ganyan, dapat tingnan nyo muna kung malinis ba kayo. Baka mamaya si Crisulo, yan yun. May plano ako dun. Isa na rin sa humihimod sa puwet ni Nino Barsaga yun eh. Alam niyo, ginagamit lamang nila yung sitwasyon ngayon itong si Apollo Kibuloy. Alam mo, ginagamit mo lang din ang pagiging BBM vlogger mo para makapanghingi ka sa mga tao. Tanga. Tanga na to, high blood na naman ako eh. Ayoko na magmura eh. Nagkakasala ako eh. Isulong yung kanilang mga political ambitions. Anyway, si Apollo Kibuloy, ito po ay hindi above the law. Yan po ay isang tao lamang. Hindi po siya Diyos. Hindi po siya anak ng Diyos. Ano daw? Hindi daw above alo. Kasi hindi naman daw anak ng Diyos si pastor. Puta na, ano pala tayo dito lahat? Puta na, nakakatakot na kayo. Kakaiba ng mga nasa isip nyo. Tignan natin, pakinggan pa natin. Nagpapakilala na kaligtasan ng lahat. Wala po yung katotohanan. At hindi po siya above the law. Kahapon... buti pa nga si Pastor Apollo Kibuloy, may nagisaysay yung mga sinasabi nyong nangihingi siya. Ikaw nangingi ka, hanggang ngayon wala pa rin eh. May napakita ka ba sa mga nag-sponsor sa'yo? O kaya nga kumakalit yung mga issue mo dahil wala kang maipakita sa mga tao eh. Tapos ang lakas ng loob mo makapagsalita ng korap. Isa ka rin din naman dun. Masama pa rito, mga hinihingian nito na OFW, mga nagtatrabaho sa Riyadh na alam ko hindi naman po sa pangano no, pero alam ko mababa ang sahod nila dyan. Masama pa yun, baka nangangatulong dun sa ibang bansa tapos hingyan, kawawa naman yung mga tao. Lahat naman tayo dito sa mundo. Appointed son tayo. Baka ikaw, alien ka kasi. Alien, o nga pala, nakalimutan ko. Kaya nga pala tutol to kay Pastor Apollo Kibuloy. Alien nga pala to. Anak ka daw ng tinapa. Tayo lang. Okay. Anak ng tinapa. Contempt na po siya sa Kongreso. Pero dahil po sa kahilingan ng kanyang abogado, binigyan pa po ng 2 araw bago po i-release yung warrant of arrest. Alam na namin yun. Senado naman, siya po ay inisyuhan ng show cause order. Ang ibig pong sabihin nito sa madaling paliwanag, dapat... Ba't yung po pinapaliwanag? Diyan nagtataka rin ako dito sa mga nila. Nagpapaliwanag sila ng mga ganito.
Ano yan? Mga bobo ba yung mga supporters mo para ipaliwanag mo pa yan? Ay, naku po. Liwanag niya kung bakit hindi po siya dapat isyuhan ng warrant of arrest. 48 oras ang ibinibigay sa kanya upon receipt doon po sa magkano yung pinto mo? Nakukonpel po. Hindi ko alam bakit kailangan pang daanin sa ganitong proseso. Hindi napapansin ko din sa mga vlogger sa kabila. Hindi na rin nila masyadong pinaghahandaan yung mga video nila, no? Basta may masakit lang sila na patama laban sa mga Duterte, okay na. Pero mo, papwesto ka sa ganyan, paano pag may pumasok, hindi na-istorbo ka sa pagbablog. Nasa pinto ka pa. Tapos, kurtina. Yung kurtina, hindi pa nalalaban nata yan. Pangbili ka ng shampoo sa buhok mo, wala kang pambiling sabon ng kurtina nyo. Bansin ko lang lahat ng mga vlogger ng BBM, wala man lang kaayos-ayos sa mga background. Hindi ko naman pinagyayabang to sa akin na maayos, mani, sobrang ganda. Pero dapat maging formal man lang ba kayo? Natin pintuan. Baka mamaya pintuan pa ng CR yan. Ang babaho nyo talaga. Ayoko na nga pag-usapan to. Kung tayo tumatanda na to, turingan matanda ka, wala kang kinatandaan dito sa mundo.